Marshall Pick, Kabanata 5249. Bakit siya napakabaliw? Hindi gaanong malala ang pinsalang natamo ng Old Ancestor Xiao Xiao sa pagkakataong ito, kaya mas madali para sa kanya na gumaling. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, gumala-gala lamang siya sa loob ng miniature universe ni Yang Kai, hindi katulad noong nakaraang panahon na naranasan niya ang isang uri ng buhay na hindi niya naranasan. Kaya naman, inabot siya ng 80 taon bago siya tuluyang gumaling. Sa sandaling ang Old Ancestor ay tapos na sa pagpapagaling, ang mga tao ay muling kumilos. Lumipas ang 20 taon sa labas ng mundo. Maliban sa pagpapahinga, ang East-West Army ay naghahanda din para sa susunod na labanan upang kapag nakabawi ang Old Ancestor, maaari silang maglunsad ng pag-atake sa Royal City. Ngayon, dumating na ang oras. Matapos maipasa ang isang utos, nagsimulang bumilis ang 16 na Universe World na wastong na set up mula sa isang lugar na malalim sa kawalan at dumiretso sa Royal City. Samantala, nagsimulang umakyat sa langit ang human warships mula sa likod ng pasulong na base. Samantala, ang Old Ancestor ay lumipad palabas patungo sa Royal City ng mag-isa. Sa pagkakataong ito, hindi siya kumilos kasama ng army. Sa halip, nagpasya siyang magkusa na umalis muna sa forward base. Ang parehong paraan ay hindi gagana ng 2 beses, kaya ang Old Ancestor ay nagpasya na gumawa ng ibang bagay sa pagkakataong ito at hulihin ang Black Ink Clan na walang bantay. Ang Black Ink Clansmen mula sa Royal City ay mahigpit na sinusubaybayan ang pasulong na base ng humans. Gayunpaman, hindi kumikilos ang kaaway sa nakalipas na 20 taon. Ang kawalan ng pagkilos ng mga tao ay nagpapahina sa kanilang pakiramdam, na para bang mayroong isang hindi nakikitang talam na nakasabit sa itaas ng kanilang mga ulo. Ang pananabik ay nagparamdam sa kanila ng pagkabalisa. Nang umikot ang human warship sa pasulong na base at lumitaw sa kawalan, ang mga feudal lords, na responsable sa pagsubaybay sa sitwasyon, ay agad na napansin ito. Agad nilang iniulat ito sa kanilang mga nakatataas, at hindi nagtagal ay nakarating kay Chekong ang balita. Lumabas siya sa cabin ng kanyang malaking barko at tumingin sa labas ng deck. Ang mga human warship ay talagang papalapit sa kanila mula sa malayo. Walang pag-aalinlangan, sinabi niya sa babaeng territory lord, na sumusunod sa kanya. Patuloy na subaybayan ang mga sundalo ng tao. Babalik ako sa Royal City para gisingin ang Royal Lord. Dati nang natalo ang Royal Lord dahil sa palihim na pag-atake ng Old Ancestor. Sa makatuwid, nang siya ay bumalik, sinabi niya kay Chekong na, kapag ang mga tao ay sumalakay sa Royal City sa susunod na pagkakataon, ang huli ay kailangang agad na gisingin siya upang hindi na siya mahuli muli. Hindi siya magbibigay ng ganoong utos kung mayroon siyang pagpipilian, dahil walang Black Ink Clansman ang handang mapuwersa na gisingin kapag sila ay nagpapagaling, dahil ito ay makakaabala sa kanilang paggaling. Ito ay totoo lalo na para sa isang Royal Lord. Gayunpaman, ang gayong mga disbentaha ay hindi mahalaga kumpara sa posibilidad ng Old Ancestor na maglunsad muli ng palihim na pag-atake sa kanya. Pagkatapos ng lahat, kapag ang Old Ancestor ay tumama, ang Royal Lord ay madyay gising pa rin. Kaya naman, mas gugustuhin niyang gisingin muna siya ng kanyang nasasakupan para makapaghanda siya. Tiyak, hindi mangangahas si Chekong na suwayan ang utos ng Royal Lord. Gayunpaman, dahil ang human warships ay kakaalis pa lang, aabutin sila ng hindi bababa sa kalahating araw bago sila makarating sa Royal City. Sa makatuwid, naisip niya na hindi niya kailangang gisingin ang Royal Lord sa pagmamadali. Pagkatapos niyang makausap ang babaeng territory lord, agad na tumungo si Chekong sa Royal City. Gayunpaman, hindi nagtagal pagkaalis niya, bigla siyang tumalikod. Isang mapanganib na aura ang mabilis na lumalapit, isa na naging dahilan ng pagbabago ng mga ekspresyon ni Chekong at ng babaeng territory lord. Papunta na ang Old Ancestor. Ito ay isang bagay na hindi nila inaasahan dahil akala nilang lahat ay kikilos ang Old Ancestor kasama ang human army, kaya nagulat sila na siya ay naunang gumawa. Sa oras na napagtanto nila na ang mga kawal ng tao ay kumikilos, ang Old Ancestor ay dumating na malapit sa Royal City. Nang walang oras upang pag-isipan kung ano ang ginagawa ng Old Ancestor, umungal si Chekong. Atake ng kaaway. Sa sumunod na sandali, isang mala-phantom na figure ang bumangga sa mga sundalo ng Black Ink Clan na nasa labas lang ng Royal City. Habang lumulubog ang kanyang marahas na world force, ang buong kawalan ay tila kumukulo na para bang isang nasusunog na piraso ng bakal ang nahulog sa malamig na tubig. Nang ang isa sa pinakamakapangyarihang human cultivator ay sumiklab sa mga sundalo ng Black Ink Clan, na binaliwala ang kanyang katayuan, ang pinsala na maaari niyang idulot ay sakuna. Dahil halos walang makakapidyaw sa kanya.
Kung wala ang Royal Lord sa paligid, maging ang Territory Lords at ang 8th grade Black Ink Disciples ay nasa panganib na mawalan ng kanilang buhay. Libu-libong Black Ink clansmen ang nawalan ng buhay sa bawat hininga. Sa maliit na figure bilang sentro, ang Black Ink clansmen sa paligid niya ay natunaw na parang mga snowflake sa ilalim ng nakakapasong araw. Maraming feudal lords, at maging ilang territory lords at 8th grade Black Ink Disciples ang namatay sa sneak attack na ito. Sa loob lamang ng 10 paghinga, mga 50,000 Black Ink clansmen ang napatay. Ang pagbuo ng Black Ink Clan ay naging gulo habang ang mga Black Ink clansmen ay likas na naghagis ng kanilang mga secret technique sa figure, ngunit ang kanilang mga pagtatangka ay walang saysay. Mas madalas kaysa sa hindi sinasadyang nasugatan nila ang kanilang sariling mga kaalyado sa halip na tamaan ang kaaway. Ang ilan sa mga Black Ink clansmen ay pinatay ng kanilang sariling mga clansmen sa halip na ang Old Ancestor, na medyo miserable. 10 paghinga ng oras lang ang kailangan para sa maraming Black Ink clansmen na maihinlay magpakailanman. Samantala, sapat na ang kaparehong tagal ng panahon para matauhan ang Royal Lord. Ang kapangyarihan ng Old Ancestor ay sumambulat sa labas lamang ng Royal City. Sa makatuwid, malinaw na naramdaman ito ng Royal Lord kahit na siya ay nasa isang estado ng malalim na pagkakatulog. Bago pa makapagdulot ng mas maraming kaguluhan at casualty ang Old Ancestor sa Black Ink Clan, galit na bumaril ang Royal Lord sa Royal City, ang kanyang anyo ay nilamon ng makapal na Black Ink strength. Sa sobrang galit, inilabas niya ang lahat at sinaktan ang Old Ancestor Xiao Xiao, na pilit itong napaatras. Isang pahiwatig ng pamumula ang sumilay sa kanyang maamo na mukha, ngunit agad din itong nawala. Nagpusada sa kawalan, tinitigan niya ang Royal Lord mula sa malayo. Ang kanyang mapang-akit na mga mata ay tila nakikita sa pamamagitan ng Black Ink strength at tinatanggap ang galit at pagkalito sa likod ng mga tingin ng Royal Lord. Tunay na galit at naguguluhan ang Royal Lord. Galit na galit siya dahil 20 taon pa lang ang lumipas, ngunit ang baliw na babae na ito ay dumating upang guluhin siya muli, na sumabad sa kanyang paggaling tulad ng huling pagkakataon. Sa kabilang banda, iniisip niya kung ang lahat ng tao ay napakabaliw. Sigurado siya na hindi pa ganap na naka-recover ang babaeng ito dahil sa kanilang palitan ngayon, malinaw niyang naramdaman ang ilang pagbabago sa aura nito. Tiyak, hindi niya maibubukod ang posibilidad na itinatago ng kabilang partido ang kanyang tunay na kapangyarihan. Gayunpaman, halos imposible iyon. Sa tulong ng kanyang Black Ink Nest, napagaling lang niya ang mga 30% ng kanyang mga pinsala sa nakalipas na 20 taon. Ang Old Ancestor na ito, na ang secret art ay natatangi at may mas mahirap na mga kondisyon na dapat bigyang kasiyahan, ay kailangang nasa mas kakilakilabot na kalagayan. 2 beses na niya itong na-provoke noong nasugatan pa siya. Tila, habang siya ay nasa isang kakilakilabot na estado, hindi rin niya hahayaang masiyahan ang kanyang kalaban sa anumang mapayapang araw. Bakit siya nabaliw? Bagamat pareho silang nasugatan sa huling 2 laban, hindi iyon nangangahulugan na hindi pa rin sila makakalaban. Gayunpaman, kung patuloy niyang gagawin ito, masisira ang kanilang mga pundasyon kahit na sila ay isang Royal Lord at isang 9th grade Heaven Opening Realm Master. Habang tinitingnan niya ang babae sa harap niya, ang imahe ng 9th grade Heaven Opening Realm Master, na siyang namamahala sa Great Evolution past 30,000 taon na ang nakalilipas, ay pumasok sa kanyang isipan. Ang taong iyon ay parehong baliw. Kung hindi niya nagawang kaladkarin ang dating Royal Lord pababa kasama niya kahit na nagdusa ng matinding sugat dahil sa isang sneak attack. Tila ang mga tao ay talagang isang nakakatakot na lahi. Ang 2 pinakamakapangyarihang masters na ito ay nagkatitigan mula sa malayo. Bagamat walang palitan ng mga salita o galaw, ang tahimik na pressure ay naging dahilan ng takot sa mga sundalo ng Black Ink Clan na magsabi ng kahit ano. Nakatingin sa Old Ancestor, ang Royal Lord ay nagtanong. Ano ang silbi ng paggawa ng lahat ng ito? Bagamat walang anumang uri ng konteksto ang kanyang tanong, naunawaan ng Old Ancestor ang ibig niyang sabihin. Tila, naramdaman niya na dahil pareho silang nasugatan, dapat silang gumaling sa kanilang sarili at hayaan ang mga nasasakupan na makipaglaban sa isa't isa. Ang resulta ay nakasalalay sa lakas ng kanilang mga nasasakupan, at hindi sila dapat makagambala. Iyon ay magiging mas patas para sa magkabilang panig. Ano ang punto ng kanyang pag-provoke sa Royal Lord noong siya ay nasugatan pa? Matatapos na lang silang magkasugat muli, at wala sa kanila ang makakakuha ng anumang kalamangan. Nang marinig iyon, ngumiti si Xiao Xiao. Ang mga tao ay mahina, kaya wala kaming pagpipilian kundi ang kumilos ng kaunti. Bilang isang Old Ancestor, natural na kailangan kong maglagay ng higit na pagsisikap. Kasama ang pagkakataong ito,
3 beses na siyang nakipagpalitan ng mga galaw sa Royal Lord, ngunit ito ang unang pagkakataon na nagkausap sila sa isa't isa. Noong mga nakaraang panahon, sila ay direktang nag-aaway sa isa't isa nang walang anumang pagtatangkang makipag-usap. Ang dahilan kung bakit siya kahit na handa na makipag-usap sa kanya ay na ang East-West Army ay pa rin sa kanilang paraan. Kung makakapagpatigil siya ng oras, makakatulong ito para sa mga tao na nagbabalak umatake. Hanggat siya ay nasa paligid, ang Black Ink Clansmen, na ang porma sayon ay nagambala, ay hindi makakapag-ayos ng epektibo sa kanilang mga sarili. Ibinaba ng Royal Lord ang kanyang tingin. Dahil alam mo na mahina ang tao, bakit hindi ka mangako ng katapatan sa Black Ink Clan? Ang mga tao ay nakatakdang pamunuan ng Black Ink Clan balang araw. Isa ka sa pinakamakapangyarihan sa mga tao, kaya sigurado akong alam mo iyon. Antong hininga ang old ancestor na si Xiao Xiao. Huwag kang magyabang ng walang kahihiyan. Ano sa tingin mo ang Black Ink Clan ang mamumuno sa mga tao balang araw? Mula noong unang panahon, ang Black Ink Clan ay hindi pa nakakaalis sa Black Ink Battlefield. Hanggat nabubuhay pa ang tao, hindi ka namin hahayaang magtagumpay. Umiling ang Royal Lord. Napakatigas ng ulo. Pinabulaanan ng old ancestor Xiao Xiao. Hinding-hindi tayo magkikita. Ang Royal Lord ay tumigil sa panghihikayat sa kanya habang siya ay lumingon upang tingnan ang human warships na naglalayag patungo sa Royal City mula sa malayo. Pagkatapos ay iminungkahi niya sa pagsasabing, para sa digmaan ngayon, bakit hindi tayo manood mula sa gilid at huwag makialam? Sa totoo lang, kahit na nakakakuha siya ng enerhiya mula sa kanyang Black Ink Nest, hindi siya handang makipag-away sa kanya ngayon. Iyon ay dahil hindi pa siya nakaka-recover. Bagamat hindi siya magiging dehado sa paggamit ng kapangyarihan ng Black Ink Nest, mapapabagal nito ng husto ang kanyang paggaling. Bukod dito, wala siyang kumpiyansa na patayin ang babaeng ito, kaya ang magiging resulta ay isang malaking pagkawala ng mga mapagkukunan at mas maraming sugat sa kanyang katawan. Kung may kumpiyansa siyang manalo, diretso sana siyang gumawa ng hakbang sa halip na makipag-usap sa kanya. Bagamat ilang beses lang silang nagpalitan ng galaw, napagtanto niya na mahirap itong kalabanan. Nang marinig ang kanyang mungkahi, umiling si old ancestor Xiao Xiao. Hindi. Dahil nandito ako, hindi ako manonood ng laban at walang gagawin. Sumigaw ang Royal Lord. Huwag masyadong lumayo. Medyo pumayag na siya sa kanya sa pamamagitan ng pagmumungkahi na hindi sila makikilahok sa labanan sa araw na ito. Pagkatapos ng lahat, bago siya umalis sa Black Ink Nest, ang old ancestor Xiao Xiao ay pumatay ng ilang 10,000 Black Ink Clansmen, kabilang ang ilang Territory Lords at 8th grade Black Ink Disciples. Napagpasyahan niyang huwag makipag-ugnayan sa kanya tungkol sa insultong ito, ngunit hindi pa rin pumayag ang babaeng ito. Iyon ang dahilan kung bakit siya nagalit. Sa susunod na sandali, isang buga ng Black Ink Strength ang lumitaw sa tabi ng old ancestor Xiao Xiao. Ang Black Ink Strength ay naging isang liko na mukha habang ito ay umuungol sa katahimikan. Bagamat tahimik ang alulong, ito ay parabang maaari itong tumagos sa isipan ng isang tao at maging dahilan upang mahulog sila sa isang estado ng pagkabalisa. Kahit na ang isang 8th grade Heaven Opening Realm Master ay mag-freeze sandali pagkatapos matamaan. Ito ay tila ang kilos ng Royal Lord. Sa sandaling na ilabas ang kakaibang secret technique, ang Royal Lord ay sumugod patungo sa old ancestor Xiao Xiao at itinulak ang kanyang palad. Ngumisi ang old ancestor Xiao Xiao. Sabi mo, manood lang tayo sa gilid, pero hindi ka nag-atubiling kumilos. Isa ka talagang tipikal na Royal Lord, hindi ba? Antong hininga ang Royal Lord. Dahil tinanggihan mo na ako, ang magagawa na lang ay lumaban. Martial Pick, Kabanata 5250. Nag-uugnay na mga sangay. Ang Royal Lord na ito ay isang mapagpasyang tao. Hindi siya nagsisinungaling nang imungkahi niya na huwag silang dalawa na makialam sa labanan ngayon. Kung pumayag si old ancestor Xiao Xiao, pareho silang tumiyupad sa kanilang salita. Para sa mga makapangyarihang nilalang na tulad nila, kahit isang simpleng pangako ay maaaring makaapekto sa kanilang mga kapalaran. Sa makatuwid, hindi ito makakabuti sa kanila kung sisira nila ang kanilang salita. Gayunpaman, sa sandaling ang Royal Lord ay tinanggihan ng old ancestor Xiao Xiao, direkta niyang itinapon ang kanyang secret technique. Ito ay maliwanag na siya ay handa ng husto mula sa simula. Gaya nga ng sinabi niya, dahil tinanggihan ang kanyang mungkahi, wala nang magagawa kundi ang lumaban. Habang nag-aaway ang dalawa, si Chekong at ang iba pang Territory Lords ay nakaramdam ng matinding pagkabigo, dahil naulit ang parehong senaryo na nangyari 20 taon na ang nakakaraan. Noon,
Ang dalawang nangungunang masters ay nagsagupaan sa isa't isa sa mga sundalo ng Black Ink Clan, na nagdulot ng maraming pagkamatay at nagulo ang kanilang pormasayon. Bilang isang resulta, sila ay nasa isang malaking kawalan nang sila ay napilitang makipag-ugnayan sa Human Army kaagad pagkatapos. Pagkalipas ng 20 taon, ang mga bagay ay naglalaro ng eksakto sa parehong paraan. Sa kabutihang palad, pagkatapos ng nakaraang karanasan, ang Territory Lords ay nakabuo ng isang plano upang harapin ang sitwasyong ito. Matapos utusan ang kanilang mga nasasakupan na umatras, ang mas makapangyarihang Black Ink Masters ay nagtipon at sinisingil ang Old Ancestor upang tulungan ang Royal Lord. Muli, ang Old Ancestor Xiao Xiao ay nagsumite ng secret technique na nagbunga ng yin at yang mula sa chaos. Sa susunod na sandali, ang kawalan ay natakpan ng isang higanteng yin-yang isda. Kahit na sa tulong ng secret technique na ito, mas mahina pa rin ang kanyang momentum kaysa 20 taon na ang nakakaraan. Ilang sandali pa lang ang lumipas mula nang magsimula ang labanan, ngunit ilang beses na siyang nataman at ang kanyang world force ay nanginig bilang isang resulta. Sa kabutihang palad, ang mga welga na iyon ay mula sa Territory Lords at 8th Grade Black Ink Disciples, na matitiis pa rin ng Old Ancestor. Kung siya ay sinaktan ng Royal Lord, siya ay nahulog sa isang kakilakilabot na estado. Pinatunayan ng tanawing ito ang mga hinala ng Royal Lord. Ang babaeng ito ay talagang hindi gumaling. Sa katunayan, ang kanyang mga sugat ay lumala pagkatapos siya paulit-ulit na galitin siya. Dahil dito, naging mas mahina siya kaysa dati. Sa kabilang banda, kahit nasugatan pa rin ang Royal Lord, magagamit niya ang kanyang Black Ink Nest para palakasin ang sarili hanggat malapit pa siya sa Royal City. Bukod dito, ang karamihan sa pasanin ay naalis sa kanyang mga balikat dahil sa tulong niya ng maraming Territory Lords at 8th Grade Black Ink Disciples. Pagkaraan ng ilang sandali na makipagpalitan ng mga galaw, napagpasyahan ng Old Ancestor Xiao Xiao na hindi na ito magtatagal, o ang kanyang sitwasyon ay lalong magiging mapanganib. Sa makatuwid, naglunsad siya ng isang pagkukunwari bago tumakbo palabas ng larangan ng digmaan at tumungo sa kailaliman ng kawalan. Ang Territory Lords at 8th Grade Black Ink Disciples ay huminto sa kanilang mga landas, ngunit pagkatapos mag-alinlangan sandali, nagpa siya ang Royal Lord na ituloy siya. Nag-alinlangan siyang humabol sa una dahil ang tanging layunin lang niya ay itaboy ang Old Ancestor. Dahil nakamit niya ito, maaari na lang siyang manatiling malapit sa Royal City. Gayunpaman, alam niyang kung hindi niya babantayan ang babaeng iyon, baka maglunsad ito ng palihim na pag-atake sa kanyang army. Upang maging ligtas, nagpasya siyang itali siya. Iyon ay dahil sigurado siya na kapag hindi niya ginawa iyon, tiyak na pupuntiryahin ng walang hiyang babaeng ito ang kanyang mga nasasakupan na nagbabantay sa kanang bahagi ng Royal City. Kapag nangyari iyon, kailangan pa niyang harapin ito, kaya naisip niyang mas mabuting bantayan na lang siya sa simula. Sa kabila ng pag-alam na sinasadya ng Old Ancestor na akitin siya palayo sa Royal City upang hindi siya makakuha ng enerhiya mula sa kanyang Black Ink Nest, ang Royal Lord ay walang ibang pagpipilian kundi ang makipaglaro. Sa ganoong sitwasyon, nagkaroon siya ng kumpiyansa na supilan ang kabilang partido kahit na wala ang tulong ng kanyang Black Ink Nest. Total may advantage siya pagdating sa pagpapagaling. Ganun pa man, naiinis siya sa babaeng paulit-ulit na nanliligaw sa kanya. Napagpasyahan niyang turuan niya ito ng leksyon sa pagkakataong ito kahit na kailangan niyang magbayad ng matarik na presyo. Nagpakawala ng hininga si Chekong, dahil sa wakas ay umalis na ang dalawang banta. Sa sinabi nito, hindi pa tapos ang usapin. Nagsasara pa rin ang Human Army sa Royal City. Bagamat walang anumang anomalya sa kanang bahagi ng Royal City, alam ng Black Ink Clan na ang Universe Worlds ay darating sa kanila batay sa mga nakaraang karanasan. Sa makatuwid, ang Black Ink Clansmen sa magkabilang panig ng Royal City ay maaari lamang muling ayusin ang kanilang mga sarili at manatiling alerto. Nang malapit na ang human sa Royal City makalipas ang kalahating araw, sumiklab ang labanan. Ginamit pa rin ng mga tao ang parehong taktika. Sa proteksyon ng 8th Grade Heaven Opening Realm Masters, ang fleet ng mga warship ay naging isang mahabang dragon habang ang mga warship ay lumilipad sa mahigpit na pormasayon. Sa ilalim ng pamumuno ni Xiang Shan, ang dragon ay malayang lumipad sa paligid ng larangan ng digmaan. Ang mga sundalo ng Black Ink Clan ay gumanap ng mas mahusay kaysa sa nakaraang panahon. May talento si Chekong sa pamumuno ng isang army, lalo na pagdating sa depensa. Bagamat ang Black Ink Clan ay dumanas ng kabiguan dati, si Chekong ay nag-isip ng kanyang utak at sa wakas ay nakaisip ng paraan upang malutas ang taktikang ito. Sa katunayan, naisip na niya ang solusyong ito bago matapos ang nakaraang labanan. Gayunpaman, bago niya maorganisa ang kanyang mga tropa, ang mga tao ay umatras.
Sa kabila ng pagkakaroon ng solusyon, hindi niya nagawang sirain ang human army. Ito ay isang magandang pagkakataon para sa kanya. Kung magagamit ni Chekong ang pamamaraang ito upang sirain ang dragon na nabuo mula sa mga warship, ang mga tao ay ang mga taong natalo sa pagkakataong ito. Ang solusyon na kanyang naisip ay pinagsamantalahan ang pinakamalaking pagkukulang ng taktikang ito na ginamit ng mga tao. Dahil ang fleet ng warships ay nasa ganoong kalapit na porma sayon, ang lahat ng 8th grade Heaven Opening Realm Masters ay kinailangang magkalat sa paligid, kaya nagsisilbing scale upang magbigay ng pinakamahusay na proteksyon. Dahil nakakalat sila sa paligid, hindi nila nakuha ang kanilang lakas. Ang Black Ink Clan ay kailangan lang na magsama-sama at i-target ang isang partikular na lugar ng dragon na ito upang masira ang formation na ito. Hanggat ang isang bahagi ng dragon ay naputol, ang fleet ng mga warship ay hindi na makakapaglayag ng maayos sa larangan ng digmaan. Tulad ng pagtawid ng human warship sa larangan ng digmaan nang mahuli ng dragon ang mahigit 100,000 Black Ink Clansmen at pinatay sila, ilang territory lords at higit sa 10 8th grade Black Ink disciples ang lihim na lumipat sa isang gilid ng fleet, gamit ang makapal na Black Ink clouds upang takpan ang kanilang mga landas. Hindi nagtagal, ang marahas na pag-atake mula sa humigit kumulang 20 makapangyarihang masters ay sumambulat sa isang iglap at tumama sa battalion-class warship na pinakamalapit sa kanila. Isang babaeng malinis ang katawan ay nakatayo sa deck ng battalion-class warship, isang matalas na espada sa kanyang kamay. Habang hawak niya ang kanyang sandata, ang mga Black Ink Clansmen sa paligid niya ay agad na napatay. Siya ang 2nd Division Commander Army ng Great Evolution Western Army, si Shu Yin. Sa kabila ng pagiging isang babae, siya ay kasing lakas ng sinumang lalaki sa parehong grado. Ang Territory Lords at 8th grade Black Ink Disciples ay palihim na lumapit sa kanyang barko, at sa napakagulong larangan ng digmaan, kahit na ang isang 8th grade Heaven Opening Realm Master na tulad ni Shu Yin ay hindi sila nakita hanggang sa umatake sila. Nang lumingon siya, nakita niya ang mga pag-ataking sumisira sa langit at nakakawasak sa lupa na papalapit sa kanya. Sa pangkalahatan, ang isang 8th grade Heaven Opening Realm Master ay mas makapangyarihan kaysa sa isang Territory Lord, ngunit hindi magkakaroon ng malaking agwat sa pagitan nila. Sa sandaling ito, nahaharap si Shu Yin sa mga pag-atake mula sa halos 20 masters sa parehong realm na katulad niya. Bagamat mayroon siyang proteksyon ng battalion-class warship, hindi niya nagawang iwasan ang gayong pag-atake. Ang warship na nawasak at ang lahat ng mga taong sakay ay napatay ang tanging posibleng kahihinatnan, maliban kung siya ay agad na nakatakas. Kung baliwalain niya ang buhay ng mga sundalo ng tao sakay ng warship, magkakaroon siya ng pagkakataong mabuhay. Ang isang territory lord ay maaaring tumakas kapag sila ay nasa ganoong sitwasyon, ngunit hindi iyon gagawin ng isang 8th grade master. Sa sinabi nito, nanatiling hindi nababagabag si Shu Yin. Sa harap ng mga nakamamatay na pag-atake, sinaksak niya ang kanyang espada at sumigaw. Itali. Gayunpaman, ang espada ay hindi tumagos sa kubyerta. Sa halip, ito ay misteryosong naglaho sa void. Nang mawala ang espada, biglang lumitaw ang isang grand array sa ilalim ng kanyang mga paa. Halos sakop ng grand array ang buong deck habang lumiliwanag ang mga pattern nito. Kasabay nito, ang lahat ng 8th grade Heaven Opening Realm Masters na sakay ng battalion-class warship sa paligid ng mahabang dragon ay tila may nakita at agad silang nakabuo ng iba't ibang mga handsil habang ang world forces ay umaakyat sa paligid nila. Ang mga grand array na may parehong pattern tulad ng mga nakasakay sa Shu Yin's warship ay nagpapaliwanag sa 8th grade Heaven Opening Realm Masters na ito. Lahat ng 8th grade Heaven Opening Realm Masters na ito ay sumigaw. Itakda. Sa sandaling iyon, 12-12 ng mga battalion-class warship na ito sa paligid ng dragon ay naugnay sa isa't isa sa pamamagitan ng isang misteryosong puwersa. Sa isang walang emosyong ekspresyon, si Shu Yin ay nakatayo sa busog ng warship na parang bandila. Nahaharap sa nakakatakot na pag-atake ng mga kaaway, nanatili siyang kalmado at nakolekta. Habang nagmamasid ang Territory Lords at 8th grade Black Ink Disciples, ang mga pag-atake, na dapat ay nagpabawas sa battalion-class warship sa alikabok at napunit ang human formation, ay hindi nagbunga ng anumang makabuluhang resulta. Isang makikinang na liwanag na hadlang ang namuo sa paligid ng battalion-class warship ni Shu Yin, isa na mukhang mazeland, na parang madudurog ito sa isang pagpindot. Gayunpaman, sa sandaling ang mga pag-atake ay tumama sa hadlang, isang serye lamang ng mga ripples ang nabuo habang ang kalasag ay matibay. Makalipas ang 3 paghinga, nawala ang epekto ng mga pag-atake. Umalis ang battalion-class warship ni Shu Yin kasama ang dragon, naiwan ang mga naguguluhan na Territory Lords at 8th grade Black Ink Disciples habang sila ay nagpapalitan ng tingin.
Isang Grand Array. Isang 8th grade Black Ink Disciple ang biglang nagsabi. Gumamit sila ng ilang uri ng Grand Array para i-synchronize at i-link ang lahat ng warships ng mga 8th grade masters na iyon ng magkasama para magkasama sila sa pasanin ng ating mga pag-atake. Ang isa pang 8th grade Black Ink Disciple ay dumaing. Mukhang nakaimbento ang mga tao ng ilang bagong bagay sa nakalipas na 30,000 taon. Bago sila napinsala ng Black Ink Strength, hindi pa nila narinig na ang mga tao ay maaaring gumamit ng ganoong Grand Array. Malinaw na naimbento ito pagkatapos nilang maging Black Ink Disciples. Ang lakas ng pagtatanggol ng Grand Array na ito ay hindi malalampasan. Bagamat May 20th Masters ang nagsanib puwersa, hindi pa rin nila mabali ang kalasag na ito. Tila ang Royal Lord lang ang makakamit iyon. Ang Battalion-class warships ng mga 8th grade Heaven Opening Realm Masters ay nagsilbing Dragon Scales ng fleet, na kayang palayasin ang karamihan sa mga pag-atake ng Black Ink Clan ng nakapag-iisa. Sa ganoong Grand Array na kumukonekta sa kanila ngayon, mas naging matatag ang kanilang depensa. Nahaharap sa ganoong kalipunan ng mga warship, ang Black Ink Clansmen ay walang ideya kung ano ang magagawa nila. Tumigil ka na sa kakaisip at gumawa ka ng solusyon. Isang Territory Lord ang marahas na sinaway sila. Kahit na ang 8th grade Black Ink Disciples ay medyo makapangyarihan, sila ay walang pinagkaiba sa mga alipin sa harap ng mga Territory Lord na ito. Ang 8th grade Black Ink Disciple na unang nagsalita kanina ay yumuko. Huwag kang mag-alala tungkol dito, Senior. Kung mas malakas ang array, mas maraming paghihigpit ang mayroon ito. Kung hindi ako nagkakamali, ang mga 8th grade masters na iyon ay hindi na madaling makagalaw pagkatapos ma-activate ang ganoong spirit array. Sa madaling salita, maaari lamang silang magdepensa, ngunit hindi umatake. Seryoso ka? Nagningning ang mga mata ng Territory Lord nang marinig iyon. Kung ganoon, magiging napakagandang balita sa Black Ink Clan dahil maiiwasan ang maraming casualty sa kanilang panig. Kailangang malaman ng isa na ang 8th grade Heaven Opening Realm Masters na iyon ay madaling makapatay ng napakalaking bilang ng Black Ink Clansmen. Nang tumangala ang Territory Lord, nakita niya na ang 8th grade Masters ay talagang nakatayo sa mga deck nang hindi nagpapakita ng mga senyales na gumawa ng isa pang hakbang. Naisip niya na hindi nagsinungaling sa kanya ang Black Ink Disciple. Tila hindi makukuha ng humans ang cake at makakain din ito, dahil may malubhang disbentaha ang bagong Grand Array na ito. Marshall Pick, Kabanata 5251. Desperadong nagmamadali sa Royal City. Ang sagabal sa humans ay magandang balita sa Black Ink Clan. Ngayon, ang 8th grade Heaven Opening Realm Masters ay hindi nakakilos dahil kailangan nilang suportahan ang kakaibang Grand Array. Gayunpaman, ang Black Ink Clan ay hindi napigilan. Sa madaling salita, ang 8th grade masters ay nasa isang sitwasyon kung saan hindi sila maka-counterattack, at gaano man kalakas ang Grand Array, kailangang may limitasyon. Hanggat ang Black Ink Clan ay patuloy na umaatake, darating ang isang sandali na ang kalasag na ito ay nabasag. Sa realisasyong iyon, ang Territory Lords at 8th grade Black Ink Disciples ay tumigil sa pag-aalinlangan habang hinahabol nila ang dragon at inihagis ang kanilang secret techniques. Sa kabilang banda, pagkatapos ay activate ng humans ang intertwining branches formation, ang kanilang depensa ay talagang napalakas ng husto, ngunit ang kanilang mapanirang kapangyarihan ay hamina din ng husto. Para sa kadahilan ng iyon, ang dragon ay hindi na makapagrampa ng maayos dahil ito ay tila matamlay ngayon. Mahusay sila kanina dahil malayang makakakilos ang 8th grade Heaven Opening Realm Masters para patayin ang kalaban. Ngayon na hindi nila nagamit ang kanilang mga secret technique ayon sa gusto nila, ang mga tao ay mukhang hindi gaanong nakakatakot. Bukod pa riyan, habang ang makapangyarihang Black Ink Clansmen ay walang humpay na umaatake sa intertwining branches formation, ang Spirit Array ay nagsimulang magpakita ng mga palatandaan ng pagbagsak. Agad na pinamunuan ni Xiang Shan ang mga kawal ng tao para umatras. Hinabol sila ng Black Ink Clansmen at nagpatuloy sa pag-atake. Hanggang sa ang humans ay 10 milyong kilometro ang layo mula sa Royal City na tumigil ang Black Ink Clan. Sa sandaling iyon, sa wakas ay dumating ang 16 na Universe Worlds. Ang 30% ng Black Ink Army sa kanang bahagi ay madaling naharang sa kanila, tinitiyak na ang Royal City ay hindi nasira kahit kaunti. Ang Black Ink Clan ay nakaranas ng mas kaunting mga pagkatalo sa pagkakataong ito kaysa sa nakaraang labanan, pangunahin dahil sila ay nahuli ng mga tao 20 taon na ang nakakaraan. Ngayong nailagay na nila ang kanilang bantay, napunta sila sa isang mas magandang sitwasyon. Anuman, nawalan pa rin sila ng ilang 10,000 tropa, kabilang ang maraming feudal lord.
Ang humans ay dumanas din ng ilang pagkalugi, ngunit sa proteksyon ng intertwining branches formation, ang pinsala ay minimal. Pagkaraan ng ilang araw, ang Old Ancestor at ang Royal Lord ay bumalik sa kanilang sariling mga lugar at nagpagaling. Pagkatapos ng labanang ito, ang mga sundalo ng tao ay maglulunsad ng pag-atake sa Royal City kada 20 taon o higit pa. Karaniwan, ang Old Ancestor ay gagawa muna ng hakbang at aakitin ang Royal Lord. Kasunod nito, ang dalawang hukbo ay sasabak sa isang matinding labanan. Hindi tulad ng matibay na depensa ng Black Ink Clan, ang humans ay nagkaroon ng napakaraming trick sa kanilang manggas. Ang intertwining branches formation ay sumailalim sa ilang mga pagpapabuti. Noong nakaraan, hindi ito madaling ihinto kapag na-activate na ito, ngunit maaari na nilang ihinto o simulan ang Grand Array na ito ayon sa gusto nila. Kapag tumatakbo ang Spirit Array, maaaring i-connecte ng Division Commanders ang kanilang Battalion-class warships at magbigay ng pinakamahusay na depensa sa mahabang dragon. Sa sandaling huminto sa pagtakbo ang Spirit Array, maaaring patayin ng 8th Grade Heaven Opening Realm Masters ang kanilang mga kaaway. Habang walang kahirap-hirap silang nagpalipat-lipat sa pagitan ng depensa at opensa, natagpuan ng Black Ink Clan ang kanilang sarili na walang kapangyarihan na harapin sila. Gayun din, ang East-West Army ay hindi lamang maglulunsad ng pag-atake sa Royal City mula sa kaliwang bahagi. Sa isa sa mga labanan, 20,000 sundalo mula sa East-West Army ang sumunod sa likod ng higit sa 10 Universe World at sinaktan ang Royal City mula sa kanang bahagi. Ang Black Ink Clan ay dumanas ng napakalaking pagkatalo sa labanang iyon. Iyon ay dahil nakatutok sila sa pagsubaybay sa pasulong na base ng humans at nabigong makita ang anumang pagpapakilos ng mga warship noong panahong iyon. Sa labanang iyon, habang walang major na nangyari sa istasyon, higit sa 10 Universe World ang lumitaw ng wala saan at lumipad sa kanang bahagi ng Royal City. Ang mga puwersa ng Black Ink Clan sa kanang bahagi ng Royal City ay tiyak na walang pakialam sa mga Universe World na ito. Kinailangan nilang harapin ang ganoong sitwasyon tuwing 20 taon, kaya alam na nila kung paano mabilis na sirain ang mga Universe World na ito. Gayunpaman, pagkatapos nilang ganap na buhayin ang kanilang mga kapangyarihan at wasakin ang Universe Worlds, sila ay namangha nang makita ang fleet ng human warships na lumilitaw sa kanilang harapan. Tuluyan na silang nahuli, at sa ilang palitan lang, marami ang nasawi. Sa kabilang banda, 70% ng Black Ink Clansmen ay binibigyang pansin ang human encampment, ngunit ang kanilang paghihintay ay walang saysay. Pambihirang tahimik ito sa pasulong na base ng kaaway, at hanggang sa lumitaw ang fleet ng mga warship sa likod ng Universe Worlds ay napagtanto nilang nasa malapit na ang distansya ng mga tao. Ang humans ay nagtago sa likod ng Universe Worlds sa pagkakataong ito, kaya naman hindi alam ng Black Ink Clansmen ang kanilang presensya. Ito ang madaling pinakamapangwasak na labanan para sa Black Ink Clan mula nang simulan nilang harapin ang mga tao sa labas ng Royal City. Karamihan sa mga Black Ink Clansmen sa kanang bahagi ng Royal City ay pinatay, kung saan aabot sa 8 Territory Lords at 8th Grade Black Ink Disciples ang napatay din. Ang Territory Lord at 8th Grade Black Ink Disciples ay hindi pinigil ang kanilang mga kapangyarihan ng sirain ang Universe Worlds. Sa makatuwid, sa sandaling sorpresahin sila ng mga tao, sila ay hingal na hingal at hindi nakasagot kaagad. Para naman sa 70% ng Black Ink Clan Army sa kaliwang bahagi, mabilis silang tumakbo para iligtas, ngunit hindi nila nailigtas ang buhay ng kanilang mga angkan. Ang mga tao ay hindi kailanman nanatili ng matagal at palaging tumakas sa sandaling magkaroon sila ng kalamangan. Bago dumating ang Black Ink Clansmen mula sa kaliwang bahagi, ang humans ay umatras. Pagkatapos ng labanan, umalangaw sa buong Royal City ang walang tigil na dagandong ni Chekong. 5 beses nang nagsagupaan ang dalawang hukbo sa nakalipas na 100 taon, na ang magkabilang panig ay nagdusa ng ilang pagkalugi. Maliban sa mga Feudal Lords at 7th Grade Black Ink Disciples, magkakaroon ng Territory Lords, 8th Grade Black Ink Disciples, at maging ang 8th Grade Division Commander na nawalan ng buhay sa bawat labanan. Bagamat ang mga tao ay may hindi kapani-paniwalang proteksyon ng intertwining branches formation, ang kalupitan ng digmaang ito ay higit pa sa maaaring maisip ng sinuman sa kanila. Habang tumitindi ang digmaan na kinasasangkutan ng East-West Army, ang mga bagay ay katulad na umiinit sa panig ng North-South Army. Noong orihinal na itinayo ng East-West Army ang kanilang forward base sa labas ng Royal City, mayroon ng 1,000,000 sundalong Black Ink Clan na naghihintay. Pagkatapos ng mga taon ng digmaan, mayroon pa ring 1,000,000 sundalo ng Black Ink Clan. Sa katunayan, sa halip na bumaba, nagkaroon talaga ng pagtaas sa kanilang bilang.
Ang dahilan kung bakit nila ito nagawa ay dahil mayroon silang paraan upang palitan ang mga patay na Black Ink Clansmen. Gayunpaman, ang mga bagong sundalo ay hindi maihahambing sa orihinal na Black Ink Clan Army. Ang Black Ink Clansmen sa labas ng Royal City sa simula ay mga elite subordinate ng Territory Lords, kaya lahat sila ay medyo makapangyarihan. Sa kabilang banda, ang mga bagong Black Ink Clansmen ay ang mas mahina na hindi napili noon. Maraming elite na Black Ink Clansmen ang papatayin sa bawat labanan. Sa paglipas ng panahon, mayroon pa ring 1,000,000 sundalo ng Black Ink Clan, ngunit ang kanilang kolektibong kapangyarihan ay hindi na maihahambing doon sa simula. Maaari itong mapatunayan sa pamamagitan ng pagtingin sa bilang ng mga nasawi sa panig ng Black Ink Clan pagkatapos ng bawat labanan. Habang nakikipagsagupaan ang Black Ink Clan sa humans, tumataas ang bilang ng mga nasawi sa bawat laban. Ito ay hindi na ang mga tao ay naging mas malakas. Ito ay dahil ang kolektibong lakas ng Black Ink Clan ay hamina. Ang kolektibong kapangyarihan ng mga tao ay hamina rin. Iyon ay dahil may mga taong mawawalan ng buhay sa bawat digmaan. Gayunpaman, nagawa pa rin nilang makakuha ng mas malaking kalamangan. Paano dapat manatiling kalmado at nakolekta si Chekong sa ganoong sitwasyon? Sinabihan siya ng Royal Lord na ipagtanggol ang Royal City. Sa 1,000,000 sundalo ng Black Ink Clan sa ilalim ng kanyang utos, hindi na niya kailangan pang maglunsad ng pag-atake. Ang kailangan lang niyang gawin ay protektahan ang Royal City sa lahat ng paraan. Kung hindi man lang niya makamit ang simpleng gawaing iyon, paano niya haharapin muli ang Royal Lord? Gayunpaman, ito ay isang hindi may kakaila na katotohanan na ang sama-samang kapangyarihan ng Black Ink Clan ay bumababa. Upang mabago iyon, kailangan niyang makakuha ng mas maraming elite na Black Ink Clansmen na pumunta sa Royal City. Saan niya kukunin ang mga elite na iyon? Sa buong Great Evolution Theater, maliban sa 1,000,000 Black Ink Clansmen sa labas ng Royal City, mayroon lamang mga nakaistasyon sa Great Evolution Pass. Maliban sa daan-daang libong elite na sundalo, mayroon ding mahigit 20 Territory Lords at humigit kumulang 50 8th grade Black Ink Disciples sa Great Evolution Pass. Kung makakarating ang mga sundalong iyon sa Royal City, tiyak na matatalo ang mga tao. Hanggang sa sandaling ito napagtanto nila kung gaano kalaki ang pagkakamali na iwan ang maraming Black Ink Clansmen sa Great Evolution Pass. Kung hindi dahil sa napakaraming Black Ink Clansmen sa Great Evolution Pass, hindi sana nahulog ang Royal City sa ganoong estado. Gayunpaman, ang Royal Lord ang nagsabi sa napakaraming Black Ink Clansmen na manatili sa Great Evolution Pass, kaya ang Territory Lords ay hindi nang ahas na magreklamo tungkol dito ngayon. Sa pamamagitan ng network ng Black Ink Nest, sinabihan ni Chekong ang Black Ink Clansmen sa Great Evolution Pass na magtungo kaagad sa Royal City. Nang matanggap ang utos, nagmamadaling kumilos si Hongdi. Bagamat pareho silang Territory Lords, si Chekong ang Army Commander ng 1,000,000 sundalo na personal na itinalaga ng Royal Lord. Kapag nagpapagaling na ang Royal Lord, pangungunahan ni Chekong ang Black Ink Clan bilang kahalili niya, kaya hindi maglakas loob si Hongdi na suwayan ang kanyang utos. Matapos maipasa ang utos, nagsimulang maghanda ang Black Ink Clansmen sa Great Evolution Pass para umalis. 500,000 sundalo ang aalis sa Great Evolution Pass sa pagkakataong ito kasama ang mga 20 Territory Lords. Si Shei Chong ang magiging pinuno ng ekspedisyong ito. 100,000 Black Ink Clansmen lang ang may iwan para protektahan ang Great Evolution Pass. Sa pagkakataong ito, hindi lumihis ang Black Ink Clan. Sa halip, dumiretso sila sa base ng North-South Army. Alam nila na para matulungan ang kanilang mga angkan sa Royal City, kailangan nilang sirain ang mga tao sa harap nila. Kung sila ay tambangan ng mga tao habang papunta sa kanilang destinasyon, hindi maiiwasan ang isang labanan, at maaari pa silang mahulog sa bitag ng mga tao. Ito talaga ang inaasahan ni Ouyang Lai at Mi Jinglun na mangyayari. Sa katunayan, sa sandaling dinala ni Chapo ang balita mula sa East-West Army kasama niya, sinimulan ni Mi Jinglun ang pag-aayos para sa mismong senaryo na ito. Alam niya na habang ang East-West Army ay patuloy na gumagamit ng parehong taktika, ang Black Ink Clansmen sa Royal City ay hindi makakapagtiyaga magpakailanman. Kapag nahulog ang Royal City sa isang mapanganib na sitwasyon, hihingi sila ng tulong sa kanilang mga kaalyado sa Great Evolution Pass. Sa oras na iyon, hindi alintana kung payag sila o hindi, ang Black Ink Clan dito ay kailangang magtungo sa Royal City. Halos isang siglo nang naghahanda ang North-South Army para sa sandaling ito. Sa nakalipas na 100 taon, maliban sa pakikipaglaban sa Black Ink Clan mula sa Great Evolution Pass, ginugol ng North-South Army ang kanilang oras sa pagkuha ng mga mapagkukunan mula sa lahat ng dako sa halip na magpahinga at magtanim.
Nag-set up sila ng mga cluster ng spirit arrays sa iba't ibang lokasyon, at masasabing kahit saang direksyon ang pinili ng Black Ink Clan na magtungo sa Royal City, hindi ito magiging maayos para sa kanila. Ang fragment ng universo kung saan matatagpuan ang North-South Army ay naging lalong matatag. Bagamat hindi ito mukhang espesyal mula sa labas, nag-utos si Mi Jinglun ng napakalaking dami ng spirit arrays na i-install, na lumikha ng isa pang fortified forward base. Hindi mahalaga kung pipiliin ng Black Ink Clan na manatili sa Great Evolution Pass, ngunit kung maglakas loob silang salakayin ang Human Fortress, sasalubungin sila ng hindi mabilang na mga bitag. Kung ikukumpara sa digmaan sa pagitan ng East-West Army at ng Black Ink Clansmen sa Royal City, naging medyo mapayapa sa pagitan ng North-South Army at ng Black Ink Clansmen sa Great Evolution Pass. Bukod sa unang labanan kung saan ang magkabilang panig ay nagdusa ng napakalaking pagkatalo, sila ay kumikilos na pinigilan sa lahat ng mga sumusunod na paghaharap. Gayunpaman, ang oras na ito ay naiiba. Upang mailigtas ang Royal City, kailangan nilang makipaglaban sa buhay at kamatayan sa North-South Army kahit pahanda silang gawin ito. Nang sumiklab ang labanan, ganap na handa ang mga tao. Sa pangunguna ng Territory Lords, 500,000 Black Ink Clansmen ang sumugod patungo sa fragment ng universe kung saan matatagpuan ang North-South Army. Sa fragment ng universo, ang mga sundalo ng North-South Army ay handa na para sa digmaan. Bago pa man makalapit ang Black Ink Clansmen sa forward base, ang humans ay nag-activate ng napakaraming spirit array at artifact para atakihin ang Black Ink Clansmen, agad silang hinampas mula sa lahat ng panig. Ang pasulong na base kung saan matatagpuan ang North-South Army ay maaaring ituring na isang mini Great Pass. Bagamat hindi ito kasing taibay ng isang tunay na Great Pass, ang buong lugar ay napuno ng mga arrays at artifacts na maaaring gamitin sa pag-atake sa kaaway mula sa malayo. Marshall Peak, Kabanata 5252. Mapagpasyahang labanan. Ang 500,000 Black Ink Clansmen ay 5 milyong kilometro lamang ang layo mula sa fragment ng universo nang hampasin sila ng bagyo ng mga pag-atake mula sa mga arrays at artifacts. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, sapat na ang naturang barrage para itaboy ang mga Black Ink Clansmen na ito, ngunit sa pagkakataong ito ay iba. Alam ng lahat ng Territory Lords ang tindi ng sitwasyon sa Royal City na nanganganib na masira. Sa makatuwid, anuman ang presyo na kailangan nilang bayaran, kailangan nilang magtungo sa Royal City. Ginawa ni Shi Chong ang inisyatibo sa pamamagitan ng pamumuno sa Territory Lords at 8th Grade Black Ink Disciples upang buksan ang daan para sa natitirang bahagi ng army. Nahaharap sa matinding pambobomba, matatag silang lumapit sa base ng tao. Ang Black Ink Clansmen ay 5 milyong kilometro pa rin ang layo mula sa pasulong na base, ngunit ilang libo-libo sa kanila ang nasawi sa maikling panahon. Halos tinatapakan nila ang mga bangkay ng kanilang mga angkan para sumulong, habang ang mga Territory Lords at 8th Grade Black Ink Disciples sa Taliba ay nasugatan lahat. Sa pagkakataong ito, ipinakita ng Black Ink Clan ang hindi natitinag na determinasyon. Nahaharap sa patuloy na pag-atake mula sa mga arrays at artifacts, wala sa mga Territory Lords at Feudal Lords ang umatras. Bagamat nagpatuloy ang pagpanaw ng mga angkan sa kanilang paligid, determinado silang magpatuloy pasulong. Iyon ay dahil alam ng Territory Lords na ito ay isang presyo na kailangan nilang bayaran. Hanggat maaari silang makalapit sa mga tao at pilitin sila sa isang santukan, sila ay makakakuha ng higit na kamay dahil mayroon silang mga numero sa kanilang panig. Bagamat ang mga sagupaan sa pagitan ng magkabilang partido sa paglipas ng mga taon ay pasulpot-sulpot at medyo mahina, ang mga Black Ink Clansmen ay lubos na nakakaalam ng tunay na kapangyarihan ng mga tao. Ang mga tao ay may bilang na 30,000 noong una silang dumating sa labas ng Great Evolution Pass, ngunit kasama sa bilang na iyon ang ilang libong mga espesyalista tulad ng artifact refiners, array masters, at alchemists. Higit pa rito, pagkatapos ng mga taon ng digmaan, ang mga tao ay natural na dumanas ng maraming pagkalugi. Ngayon, humigit kumulang 20,000 ang kabuoang puwersa ng labanan na maaari nilang pakilyusin. Sa kabilang banda, mayroong 500,000 sundalo sa panig ng Black Ink Clan, na ang bilang ng mga nangungunang masters ay katumbas ng bilang ng mga tao. Sa makatuwid, kahit na ang mga tao ay may kanilang mga warship na maaasahan, wala silang anumang uri ng makabuluhang kalamangan. Ang 500,000 Black Ink na sundalong ito ay nagsakripisyo ng marami sa kanilang mga kasama bago tuluyang makalapit sa pasulong na base. Gayunpaman, sa sandaling mapunta sila sa fragment ng universo, natulala sila. Iyon ay dahil ang pasulong na base na ito, na puno ng mga tao noon, ay ganap na walang laman ngayon. Saan man sila tumingin, wala silang mahanap na tao sa malaking fragment ng universo na ito.
Bukod doon, nawala na rin ang mga artifact na nagsilbing array cores. Ang naiwan ay ang malaking bilang ng mga arrays na hindi maalis. Agad na sinuri ng Territory Lords ang paligid gamit ang kanilang divine senses, ngunit sa masasabi nila, ang mga tao ay wala kahit saan. Nasaan sila? Nataranta ang mga Territory Lords. Paano umatras ang lahat ng tao sa napakaikling panahon nang hindi nag-iiwan ng anumang bakas? Kahit na ang 8th grade Black Ink Disciples, na may malalim na pag-unawa sa kung ano ang kaya ng mga tao, ay hindi maipaliwanag ito. Pagkatapos ng lahat, ito ay 30,000 taon na mula noong sila ay napinsala ng Black Ink Strength. Lumilitaw lamang ang Purifying Black Ink Battleships at Universe Array pagkatapos dumating si Yang Kai, kaya paano nila malalaman ang mga sikreto sa likod nila? Kalokohan. Ang isa sa mga Territory Lords ay umungal at tinapakan ang kanyang paa sa lupa. Habang ang kanyang marahas na puwersa ay pumutok, ang buong universe fragment ay yumanig ng kaunti. Huwag. Mabilis siyang sinubukang pigilan ni Shei Chong, ngunit huli na ang lahat. Isang mapanganib na aura ang biglang bumalot sa buong universe fragment. Kasunod nito, ang mga arrays na nanatiling naiilawan at konektado sa isa't isa. Pagkaraan ng ilang sandali, ang fragment ng universo ay natatakpan ng isang napakalaking grand array. Nang bumaril sa langit ang Black Ink Clansmen para makatakas, sumabog ang universe fragment. Isang matinding mapangwasak na puwersa ang lumabas, na tinamaan ang lahat ng Territory Lords. Matapos hamupa ang shockwave, tumingin si Shei Chong sa paligid na may madilim na ekspresyon, para lamang makita na ang fragment ng universo ay ganap na nawala. Kasunod ng mga pangyayaring ito, mahigit 10,000 Black Ink Clansmen, na nakarating sa fragment ng universo upang mag-imbestiga, ang namatay. Karamihan ay mga high-grade at low-grade Black Ink Clansmen. Kahit na ang Black Ink Clan ay hindi nakaranas ng napakalaking pagkalugi, sila ay bigo. Anuman, natuwa si Shei Chong na hindi ganoon kalaki ang fragment ng universo. Dahil sa labis na pag-iingat, hindi niya hinayaang mapunta ang maraming Black Ink Clansmen sa fragment ng universo. Kung hindi, marami pa sanang nasawi. Lumingon si Shei Chong at nanlilisik ang Territory Lord na tumapak sa kanyang paapabalik doon. Galit na galit ang Territory Lord na iyon dahil sa kahihiyan habang umuungal. Kailangan ko silang patayin. Lahat sila. Halos 2 araw na ang lumipas mula noong umalis ang 500,000 Black Ink Clansmen na ito mula sa Great Evolution Pass, ngunit 10% sa kanila ay namatay na. Sa kabila ng pag-alam na tiyak na may mas maraming bitag sa unahan nila, ang natitirang 450,000 sundalo ng Black Ink Clan ay walang pagpipilian kundi ang patuloy na sumulong. Si Shei Chong ay hindi isang tanga. Kung siya nga, hindi sana siya kaagad nagpasya na tumakas sa Wind at Cloud Pass noon. Ang isang hanggal na Territory Lord ay hindi mabubuhay ng matagal. Sa pakikipagsagupaan niya sa North-South Army sa paglipas ng mga taon, napagtanto ni Shei Chong na ang kaaway ay may pinuno na partikular na mahusay sa pag-iisip ng mga taktika at paglalatag ng mga plano sa panig ng tao. Nahaharap sa gayong kalaban, kailangan niyang maging lubhang maingat. Sa makatuwid, pagkatapos na muling umalis ang Black Ink Clansmen, hindi na sila gumalaw sa isang tuwid na linya. Sa halip, patuloy silang lumihis. Maging si Shei Chong mismo ay walang partikular na direksyon sa isip. Sa ganoong paraan, masisiguro niyang hindi mahuhulog ang army sa mga bitag na itinakda ng mga tao. Lalo silang nag-iingat sa mga lugar na puno ng mga asteroid o mga fragment ng universo. Kapag nakarating sila sa mga ganoong lugar, umiiwas sila. Iyon ay dahil sila ay nagdusa mula sa isang katulad na pag-urong. Makalipas ang 3 araw, wala pa ring nakikita ang mga tao at ang mga scout na ipinadala ng Black Ink Clan ay walang mahanap. Para bang ang mga kawal ng tao ay naglaho sa hangin. Gayunpaman, alam ni Shei Chong na ang mga tao ay hindi madaling sumuko. Kailangan nilang magtago sa isang lugar, naghihintay na maglunsad ng palihim na pag-atake sa kanila. Muli, umikot sila sa isang lugar na puno ng mga fragment ng universo. Gayunpaman, nang walang babala, sumikat ang liwanag mula sa mismong kawalan. Sa isang iglap, maraming kumikinang na bagay ang lumitaw at nagkonekta sa isa't isa upang bumuo ng isang grand array, na pinutol sa kalahati ang Black Ink Clan Army. Ang biglaang pagbabago ay naging dahilan upang ang mga Black Ink Clansmen na sumusulong sa maayos na paraan ay bumaba sa kaguluhan. Sa sandaling iyon, lumitaw ang mga tao nang wala saan. Walang nakakaalam kung saan sila nagtago. Parang nagmanifest lang sila mula sa kung saan. Ang mga barkong pandigma ay sumugod at nagpaulan ng sunod-sunod na pag-atake sa naghiwalay na mga sundalo ng Black Ink Clan. Isang oras pagkatapos magsimula ang labanan, umatras ang mga tao.
Sa oras na ang Black Ink Clan Army ay tapos na sa muling pag-aayos ng sarili, ang mga tao ay wala na. Kung ang mga tao ay umalis sa ibang pagkakataon, ang Black Ink Clan ay maaaring magsama-sama at gumawa ng isang matinding suntok sa kanila. Bagamat naiinis si Shea Chong, hindi siya mangangahas na sabihin sa iba na ituloy ang mga tao. Walang makatitiyak kung mayroong anumang mga bitag na nakalagay sa rutang umatras ang kalaban. Si Shea Chong ay magmumukhang walang silbi kung mahulog silang muli sa mga bitag ng tao. Inutusan ng mga sundalo ng Black Ink Clan na magsama-sama, ipinagpatuloy ni Shea Chong ang kanilang pasulong na marcha. Paulit-ulit na mga katulad na pananambang sa susunod na 10 araw. Gaano man kahirap si Shea Chong sinubukang pigilan ang kanyang galit, siya ay nasa bingit ng pagsiklab. May isang bagay na hindi niya maintindihan, nag-uutos siya ng mga random na pagbabago sa direksyon ng pagmamartsa ng army sa lahat ng oras na ito, na humahantong sa kanila na tumagal ng 10 araw upang tumawid sa isang distansya na karaniwang maaaring lampasan sa loob lamang ng 5. Gayunpaman, paulit-ulit pa rin silang nahulog sa mga bitag na inayos ng mga tao. Walang paraan na ito ay nagkataon lamang, at hindi rin posible na ang mga tao ay tumpak na nag-isip tungkol sa rutang kanilang tatahakin. Pagkatapos ng lahat, kahit si Shea Chong ay walang ideya tungkol sa susunod na direksyon na kanyang pamumunuan ng army, kaya paano dapat malaman ito ng mga tao? Iisa lang ang posibilidad na makapagpaliwanag ng ganoong sitwasyon. Nag-set up lang ang humans ng napakalaking dami ng mga bitag sa iba't ibang lugar sa pagitan ng Great Evolution Pass at ng Royal City. Bagamat ang Black Ink Clan Army ay patuloy na nagbabago ng direksyon at matagumpay na naiwasan ang ilang mga bitag, hindi maiiwasang mahulog sila sa iba. Nang matanto iyon, hindi napigilan ni Shea Chong na mapaungol. Kung totoo iyon, ang bilang ng mga bitag na inayos ng mga tao ay dapat na astronomical, gayon din ang dami ng mga mapagkukunang nagamit nila upang gawing posible ang ganoong bagay. Gayunpaman, kung isasaalang-alang ang katotohanan na ang humans ay inookupahan ang isang pasulong na base sa labas ng Great Evolution Pass sa loob ng 100 taon, pinapanatili ang Black Ink Clan na nakapaloob doon sa lahat ng oras na ito, hindi naman imposible para sa kanila na makuha ito. Mayroon ding isa pang bagay na bumabagabag kay Shea Chong. Kapag sinabi niya sa mga sundalo na iwasan ang mga lugar na puno ng mga pira-piraso ng universo o mga pira-piraso ng universo sa ilang pagkakataon, palagi silang makakatagpo ng mga bitag na inayos ng mga tao. Sa kasong iyon, dapat na inaasahan ng mga tao ang kanyang proseso ng pag-iisip at ginawa ang kabaligtaran. Sa halip na mag-set up ng mga bitag sa loob ng mga lugar na puno ng mga asteroid o mga fragment ng universo, ginawa nila ito sa kanilang paligid. Sa madaling salita, ang mga lugar na puno ng mga asteroid o mga fragment ng universo ay talagang mga ligtas na zone. Sa paghahayag na iyon, nag-isip ng solusyon si Shea Chong. Nagsimula si Shea Chong kasama ang 500,000 sundalo, at marami pa rin sa kanila ang kasama niya. Isang buwan na ang nakalipas mula noong umalis sila mula sa Great Evolution Pass, ngunit tinawid lamang nila ang halos 30% ng distansya patungo sa Royal City. Hindi ito maaaring makatulong. Kahit na naiwasan nila ang marami sa mga bitag na itinakda ng mga tao, nag-aksaya din sila ng maraming oras. Kung tumungo sila sa Royal City sa isang tuwid na linya, nakarating na sila sa kanilang destinasyon sa loob ng mahigit 1 buwan. Sa nakalipas na buwan, ang mga sundalo ng Black Ink Clan ay nakipagsagupaan sa humans sa maraming pagkakataon. Sa kasalukuyan, 400,000 lamang sa kanila ang natitira. Lahat ng Territory Lords at 8th Grade Black Ink Disciples ay buhay at sumisipa, ngunit marami sa mga feudal lords ang nawalan ng buhay. Sa kawalan, nagpatuloy ang Black Ink Clan Army patungo sa Royal City. Samantala, ang mga warship ng North-South Army ay nagtatago sa isang lugar na puno ng mga fragment ng universo. Sa tulong ng mga warship, ang mobility at bilis ng humans ay higit na mataas kaysa sa Black Ink Clan. Sa makatuwid, ang North-South Army ay palaging mananatiling isang hakbang sa unahan ng Black Ink Clan Army at mag-set up ng mga obstruction. Ang Universe Array sa 2 Purifying Black Ink battleships ay masisiguro na kung mali ang kanilang haka-haka tungkol sa direksyon na tinatahak ng Black Ink Clan, mabilis nilang may deploy muli ang kanilang mga puwersa. Sa kasalukuyan, sakay ng isa sa Purifying Black Ink battleships, si Mi Jinglun, Ouyang Lai, at ang iba pang 8th Grade Division Commander ay nagtipon-tipon. Sa isang tame-time na ekspresyon, sinabi ni Mi Jinglun, "Kung tayo ay papalarin, ang mga reinforcement ng Black Ink Clan ay dadaan sa lugar na ito. Dito natin sila sasabak sa isang mapagpasyang labanan. Naubos na ba natin ang lahat ng nauna nating pag-aayos?" Tanong ni Ouyang Lai. Hindi siya interesado sa pamamahala sa mga gawain ng army,
Kaya hinayaan niya si Mi Jinglun na gawin ang lahat ng desisyon. Ang pinaghusayan niya ay ang pakikipaglaban sa makapangyarihang Black Ink Clansmen at pagpatay sa kanila. Kahit na alam niya ang isa o dalawang bagay tungkol sa mga setup na itinayo ng mga sundalo ng North-South Army, hindi siya gaanong alam ni Mi Jinglun. Umiling si Mi Jinglun. Nag-set up kami ng hindi mabilang na mga bitag, kaya paanong posible na ang lahat ng ito ay naubos na, 20% hanggang 30% lang sa mga ito ang nagamit na, ngunit inaasahan namin ang resultang ito noong sinimulan naming gawin ang mga pagsasaayos na iyon. Gayunpaman, wala nang iba pa sa puntong ito. Hindi ito maaaring makatulong. Bagamat ang North-South Army ay gumugol ng 100 taon at kumonsumo ng napakalaking halaga ng mga mapagkukunan upang mag-set up ng hindi mabilang na mga bitag sa kawalan, hindi sila posibleng makabuo ng mga bitag mula sa Great Evolution Pass hanggang sa Royal City sa napakaikling halaga ng oras. Ito na ang pinakamahusay na magagawa nila. Kung matagumpay na nalampasan ng Black Ink Clan Army ang puntong ito, wala nang anumang panganib sa unahan nila.